May pasurpresa po pala mga kaistorya si President Donald Trump kay PBBM. Abay, nagbigay po ng malaking halaga ng pera ang Trump administration kay PBBM at yun po ang pasalubong ni PBBM sa Pilipinas. At alam nyo ba kung ano ang kakaiba sa ginawang ito ni Donald Trump, mga kaistorya? Sabi po sa balita, ang Pilipinas daw po ang kauna-unahang bansa na binigyan ng Trump administration ng ganyan. At yung pagbisita umano ni PBBM kay Donald Trump, mga kaistorya, ito si PBBM daw po ang kauna-unahang presidente ng mga bansa sa Southeast Asian countries na inimbitahan ni President Donald Trump. Ba, napaka-special po ng Pilipinas sa Amerika. Ano po, mga kaistorya? Tungkol po dyan, ang magandang balita na maibibigay ko po sa inyo. Pagkatapos, dagdagan pa natin. May naghamon ng suntukan. Sino ang naghamon? Si Baste. Sino ang hinamon? Si General Torre, mga kaistorya. At tinanggap na po ni General Torre ang hamon na suntukan ni Baste. At ang sabi ay ganapin umano sa Araneta Coliseum. Aba, ay popcorn nga please. Okay, basahin na po natin ang reference natin na ito. Dito po, ito sa Facebook po ito mga kaistorya. Pero doon na tayo sa online news article nila. Ayun yan, PH gets 3 billion pesos foreign assistance funding from US. Salamat naman sa Amerika at hindi pinababayaan ang Pilipinas, Ay diyan pa lang ay bawing-bawi na tayo. Kumusta naman yung mga kunwari umaaray, mga feeling affected sa 19% tariff? Di ba? Mga feeling big time, akala mo nag-i-export ng produkto sa Amerika. O eto, aba, ay aaray sila niyan. Masakit kasi sa kanila mga kaistorya ang magandang balita. Sige, basahin natin. The Philippines will get a 3 billion pesos or $60 million foreign assistance funding from the United States, becoming, ito na yung kakaiba dyan mga kaistorya becoming the first country to receive foreign aid since US President Donald Trump took office earlier this year. Diyan umano sa ikalawang termino na yan ni Donald Trump, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa na nakatanggap ng tulong mula sa Amerika. Salamat naman kung ganun. This was announced by the US State Department after President Marcos meeting with the US Secretary of State Marco Rubio. Si Marco Rubio din, kung natatandaan ninyo sa mga solid ka-istorya natin dyan, di ba ginawan ko ng dedicated content, si Marco Rubio din po ang nagsabi na ang Pilipinas, mga kaistorya, pinakasentro ng usaping militar at pinakaimportanteng bansa kung ihahalin tulad po mga kaistorya sa lugar o real estate halimbawa, ang pinakaimportante daw, pinakasentro daw, Pilipinas. Yan yung sinasabi ko sa inyo noon, mga kaistorya, na kailanman ay hindi po aabandonahin, hindi iiwanan ng Amerika ang Pilipinas, hindi nila aalisin ang EDCA dito sa Pilipinas. Kabaliktaran yun nung sinasabi ni Roque, kinontra natin yung sinabi ni Roque noon. At eto na naman, nagkatotoo ang sinabi natin. At napahiya na naman si Haro Roque dyan. Mga kaistorya, hindi na naman natupad yung sinabi niya. According to a statement from the US Embassy in Manila, the funding will be used to support energy, tingnan ninyo, mga proyekto ng gobyerno, maritime and economic growth programs in the Philippines, pagpapaunlad ng Pilipinas. Ano po mga kaistorya? Ang pagkaganda-ganda naman ito, if approved, this funding will support investment in the areas of transport, logistics, energy, and semiconductors that will help create jobs and drive economic growth in the country.
trabaho, maraming makikinabang, no, mga kaistorya, pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. So, kita ninyo, di meron na naman po dyan mga kaistoryang magre-react sigurado, no, maghahanap yan ng panibagong rebuttal. Oo, maghahanap yan ng panibagong ibubutas. Sigurado yan. Ganyan ang taktika ng mga yan. Alam na po natin mga kaistorya ang takbo at likaw ng bituka ng mga yan. Okay, punta na tayo dito. Dito mga kaistorya. Bago doon tayo kay Basti. Ito po si Rowena Guanzon na matinding nanira kay PBBM noong panahon po ng presidential election. Ay di ba'y napapansin ninyo na nagiging kakampi na siya ng Duterte camp? Hindi po ba? At alam nyo na mga kaistorya. Pero nang natanong po siya, ito po mga kaistorya, mainstream ito ha. Ito po ay si 1PH Post. Natanong siya. Ito, bakit ho kayo naging DDS? Ang sagot po niya, mga kaistorya, hindi naman daw po siya DDS kasi kakamping po siya. Totoo naman yun, kakamping siya. Pero, kakampi na siya ngayon ng DDS, Duterte Camp, base sa nakikita at obserbasyon natin. Hindi naman daw siya kakamping, kaya lang love daw po siya ng mga DDS. Ganon? Ganon ba yun? Alam niyo ang nakikita ko po dito, mga kaistorya. Ito'y obserbasyon ko lang naman, theory ko lang naman, pero posible pong magkatotoo. Kung ang Marcos camp at Duterte camp noon ay nagkampihan para matalo ang Pink Lawan, malamang nakita yon ng mga Pink Lawan na napaka-epektibo pala ng ganong taktika. Malamang gagayahin po yan ng kakamping para makabalik po sila sa posisyon. Gaya ng sabi ko dati, ang hinala ko dyan, palagay ko naghihintay lang ng tamang pagkakataon ang kakamping. Kaya malamang, sa malamang, yan ang dahilan, kaya sila'y nakikipagkampihan ngayon sa Duterte camp. Posible, mga kaistorya, naggamitin nila yung taktika, sila naman ang magkampihan ng Duterte camp at saka ang kakamping para naman talunin ang Marcos camp sa 2028 presidential election. At itong mga panahon pong ito, mga kaistorya, nakikita ninyo yung mga paninira kay President BBM, napaka-critical at napaka-crucial po na usapin. Iyan prior to, mga kaistorya, sa 2028 presidential election. Bakit? Kung magtagumpay sila na masira nila ang imahe ni Presidente ngayon, magiging malaki ang tsansa nila na mapabagsak ang Marcos camp sa 2028. Makabalik sila sa posisyon unti-unti. And later on, mga kaistorya, malamang Duterte camp naman at kakamping ulit ang mag-aaway. Ito naman, analysis ko lang at obserbasyon ko lang. Palagay ko lang, hinala ko lang. Pero, posibleng mangyari. Tandaan ninyo itong araw at petsa na ito na sinabi ko yan, mga kaistorya, para kung sakaling magkatotoo, balikan natin. Okay, punta tayo dito. Sa hamunan ng dalawang barako. Alam niyo, yung professionalism, nakikita niyo ba? Wala Hinamon ni Baste. Si General Torre. Tinanggap ni General Torre. Sa palagay niyo, aatras yan? Hello, pulis yan. Ito yan, mga kaistorya. Pakinggan muna natin. Sige, play natin. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, kung magkaya, bita. Ganun lang. Tama, dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity vaccine match. This coming, para mabilis, this coming Sunday, sa Araneta, tour grounds. Pwede. Tour grounds sa sundukan para maganda. At para medyo ma-raise natin, siguro you can find sponsors per round. They would sponsor. So let's place their merchandise before it's through. So 12 rounds para medyo marami sponsor at marami tayong may raise. Kita ninyo? Sa linggo na raw. Sabi ni General Torre, sa Araneta Coliseum, 12 rounds pa para marami ang sponsor. Para ikaw makapag raise ng funds.
pantulong sa mga nabiktima ng baha. Kumbaga parang isang charity match. Ano ho? Akala ba niya? Masisindak niya si General Torre. Akala niya ba aatrasan siya? Hello, pulis yan. Literal na may training yan ng pakikipagbugbugan. Literal, mga kaistorya, na eksperto yan sa labanan. Hello, hindi niya maaabot ng basta-basta ang ganyang posisyon kung wala yang mga mahirap na pinagdaan ng barako. Di po ba, mga kaistorya? Ba, imposible namang hindi siya patulan yan. Kanino ang bet ninyo? Limado o dihado? Sa pula o sa puti? Popcorn nga, please. Ewan, alam niyo, parang ang ginagawa na lamang, yung sinasabi lang naman di basti, parang papugi na lang naman yan. Ewan ba? Nanawagan kasi si General Torre na magsama-sama na lang, magkaisa. Ayun din ang gusto ko, mga kaistorya, ipinakyo lang ni Baste, bastos nga, mga kaistorya. Sabi naman ni General Torre, post niya yan sa Facebook, mga kaistorya. Ayan, ang sabi, unawain na lang natin si Baste, kasi alam naman natin na limitado talaga ang vocabulary ng batang ito. Sa madaling sabi, ang pagkaintindi ko dyan, sa sinabi nga ni General Torre, mga kaistorya, limitado ang utak. Mga kaistorya, yan po ang mga balita, impormasyon, koro-koro, komentaryo, kritisismo, opinyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin ay iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel na Juan Historiador. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong lingkod, sa lagi ninyong panonood, pakikinig, pagla-like at pag-share. Nagpapasalamat po tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansang Pilipinas.